si Nanay Hansel yung mas nakakakilala sa kanyang anak. Si Bibi Viancy yung mas nakakakilala sa kanyang sarili din. So kung nakapag-decide man sila ng ganon, ay irespeto natin, no? Respeto naman natin guys yung desisyon. Kalingap Edo nga guys, yun kay LT, no? Sinusuportahan guys yung desisyon ni Bibi Fiancé. Ay tayo po, dapat kumbaga inuunawa din natin. Huwag lang po basta sarili natin yung ating iniisip. Isipin din natin yung kapakanan, yung sarili ni Bibi Fiancé guys. She's just 18, no? So what's up guys? Welcome back again sa ating munting YouTube channel. This is Jason Albasan. Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Kamusta po sila? Kamustang buong pamilya? Naway nasa mabuti silang kalagayan guys sa mga oras nito. Patindi ng patindi syempre guys, no, yan. Yung usapin patungkol guys, no, yan. Yun nga sa nakarang episode ng Tambalang EDSI. Itong episode 97 guys, no, yan. So matatandaan natin na kumbaga naging malungkot guys to yan, talagang napukaw or sabihin natin, no, marami yung na-touch actually patungkol sa naging kahilingan ni Bibi Fiancé na itigil na muna yung pagba-vlog sapagkat pagdating sa kanyang family guys ay talagang ayaw niya na naaapektuhan, no, yung kanyang family at ayon sa kanya ito lamang yung kumbaga pinaka paraan para ma-reduce guys no yan or hindi na kumbaga mabas o hindi maapektuhan syempre yung kanyang family. Yun na nga guys no yan at talagang nabas si Bibi Fiancé, talagang nasaktan guys no yan. But this time nakakatuwa po guys kasi nagsalita na po si Mama Hansel ni Bibi Fiancé. No yan at talagang interesting pa yung kumbaga kanyang pagsasalita sapagkat maliban guys to yan sa ipinagtatanggol niya sa basher, no, yung kanyang mahal na anak. And I think this is the very first time na magsalita syempre si Nanay Hansel. Pero eto sa bandang dulo syempre guys to yan, no, meron siyang nabanggit dyan, no, dyan sa kanyang comment. So itong bibigyan natin ng reaction for today's vlog. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pagre-reaction sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, make sure na mag-subscribe, i-hit ang notification bell para ma-notify ko sa mga update. So eto na nga, samahan niyong manood, mag-react and feel free na mag-iwan guys ng inyong mga komento. Here we go. So yun nga guys yan, kung hindi tayo nagkakamali halos sa lagpas 2 taon na rin namamayagpag no yung Tambalang EDSI, no, grabe talaga nga from the very start sinubaybay natin ito sa kumbaga pagpapasaya, no, pagpapakilig, no, at yun, through ups and downs ay nandito rin tayo sa Tambalang EDSI, nakasubaybay tayo syempre. Talagang ito yung sinasabi natin guys na hindi natin lubos akalain na dumarating sa punto na magkakaganito actually guys. Yung mga kumbaga, magiging eksena or mangyayari guys sa pinaka minamahal nating Tambalang EDSI, no, na eto dumating sa punto na tigil vlog na muna. At hindi nga ba prank yung kumbaga pagpapahinto nila Bibi Fiancé guys to yan sa kanilang LT. Ito guys ay dahil sa ayaw ni Bibi Fiancé na nababas din yung kanyang family na apektuhan. So yun na nga, makalipas actually yung ilang araw, no, ng vlog sa episode 97. Masabi natin guys na sobrang dami na nambash kay Bibi Fiancé patungkol sa kanyang naging desisyon. But this time, isang boses ng nagmamahal na ina, no yan. Palagi ba syempre si Nanay Hansel, nagsalita na po ito guys ay kumbaga matapos sa isang live stream na pag-uusapan, no, si Bibi Fiancé po, I think nababas ng todo si Bibi Fiancé, hindi na nakapagpigil si Nanay Hansel na magsalita na rin, no, yan. Anyway, shoutout kay Kuya July Paunil, no? Sa kanya natin kinuha yung video clip nito guys, no? Yung soma sa ating kasamang reactor. Eto, basahin po natin guys yung kanyang naging komento. May dahilan po ang lahat at ganyan nga po nababas na si Fiancé nang walang dahilan. Sa part niya siguro po, may dahilan po ang lahat at ganyan nga po nababas na si Fiancé nang walang dahilan. Sa part niya siguro po, panahon na para po naman ipaglaban namin ang anak. Masakit po para sa amin.
Kasi po kami po mas nakakakilala sa pagkatao niya. Di niyo po nakikita ang bawat galaw. Yung sinasabi natin guys na yung mga magulang, no, yung especially sa ina, yung mas nakakaalam, nakakakilala, no, sa isang individual, especially dito kaya BB fiancé guys, no yan. So, yun no, para sa mga bashers guys ay kumbaga dapat tayo po ay umuunawa, no. Wag tayong mambabash. Kasi higit sa lahat, no, si Bibi Vians yung nakakakilala sa kanyang sarili. Si Nanay Hansel yung mas nakakakilala sa kanyang anak. Guys, no yan. Okay, tuloy pa nga natin ito, guys, no yan. Nasasaktan po ang anak ko sa mga pananalita niyo, mga basher kayo. Di nyo kailangang malaman ang dahilan dahil ayaw po ni fiancé na may nababash na kahit sinong tao. Ganyan po kabait ang anak ko. Grabe po, no. Kaya po sa mga basher po dyan, wala kayong alam. Manahimik na lang po para walang gulo at kung ayaw nyo sa anak ko, di naman po kayo pinipilit. Saka di naman po natin mapilit kung ang tao ayaw sa'yo. Ayun! Tama, no? Yan. Di naman kailangan ipagsiksikan ang sarili sa taong di ka gusto. Salamat po at pasensya na po kung nakapagsalita ako ng ganito. Masyado na po kasing nasasaktan. Ayun, grabe guys. Ito yan, no? Ganito yung kumbaga pagmamahal ng isang magulang, syempre guys, na sa isang anak. No? So, hindi talaga natin, mapiplease no yan yung ibang tao na tayo kumbaga unawain. Pero ito yung banat ng isang ina, no? Guys, si Nanay Hansel yung mas nakakakilala sa kanyang anak. Si Bibi Viancy yung mas nakakakilala sa kanyang sarili din. So kung nakapag-decide man sila ng ganon, ay respeto natin, no? Respeto naman natin guys yung desisyon. Kalingap Edo nga guys, yun kay LT, no? Sinusuportahan guys yung desisyon ni Bibi Fiancé. Ay tayo po, dapat kumbaga inuunawa din natin. Huwag lang po basta sarili natin yung ating iniisip. Isipin din natin yung kapakanan, yung sarili ni Bibi Fiancé guys. She's just 18, no? Dapat natin tanggapin na talagang dumarating sa punto na ganito guys, no? May mga nangyayari na ganito na ihihinto syempre. Wag naman nating i-bash ng todo, no? Wag naman nating i-bash ng todo si Bibi Fiancé po. Bata lang po 'yan, no? Eto nga, no, nagsasalita na po yung isang kumbaga mahal na ina, no, para sa kanyang anak. Kasi nasasaktan na rin po siya. Eto pinagtatanggol niya po na, no, pinagtatanggol niya yung kanyang anak. Tama po actually yung kanyang sinabi, no, na di naman po natin na pwedeng ipagsiksikan yung ating sarili sa mga taong hindi tayo gusto. Ito ay patungkol sa mga basher syempre. At humihingi siya ng pasensya kung bakit siya nakakapagsalita ng ganito. Ito lamang po ay dahil sa, no, nakikita niya na affected masyado yung kanyang anak guys. No? Ay wag naman natin guys, mga bashers po dyan. Hinay-hinay guys. Kasi yung binabas nyo po, 18 lamang. Paano kung hindi niya ito kayang i-handle? Paano kung dumating sa punto na makaisip si Bibi Fiancé ng something na kumbaga hindi maganda, no? Ma-depress ng todo guys. Yan yung ibig kong sabihin, no? Yan. So sana po ay unawain natin yung sitwasyon. Huwag natin na kumbaga isipin lamang yung ating sarili guys patungkol sa kumbaga enjoyment, no? This time i-consider natin yung kumbaga decision naman, no, ng nag-iisang Bibi Fiancé guys, no yan. At yung po, no, may question tayo dyan sa ating thumbnail, no, or dito sa ating screen, tigil vlog, hindi prank, no? I think totoo ito guys, kumbaga kahilingan ni Fiancé na itigil na muna yung kanilang LT, no yan, no? Wala akong nakikitang indikasyon na it's a prank, no yan. And I think Kalinga Prab has a better plan, no, patungkol sa LT in the future naman po guys, no yan. So ako po si Jason Albasan, naway nagustuhan nyo yung ating pagre-reaction for today's vlog. At sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, make sure na mag-subscribe, hit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga update. Ako po si Jason Albasan guys, to yan. God bless us all. See you again.